Matapos matagpuan ang presidential chopper sa St. Luke's, Attorney Trixie nagsalita na PBBM na ospital. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Showbiz Fanatics. At syempre ilalagay ko sa description box ang link ni Showbiz Fanatics para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ating matutunghayan ngayon. Ayan, nakita natin to, no? At bigyan natin ng reaksyon itong video to na nagmula kay Showbiz Fanatics. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Fanatics at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Sunod-sunod na nga ba ang karma? Ito ang pare-parehas na tanong ng maraming netizens sa controversial video ngayon online, kung saan umabot na sa mahigit sa 2.7 million views across social media platform ang nasabing video clip na isinare ng isang concerned citizen, kung saan nahuli cam ang presidential chopper na lumanding sa helipad ng St. Luke Medical Center sa Global City sa Taguig. Ayan, may nakakita no huli cam na may presidential chopper na napadpad doon sa ibabaw ng St. Luke's. Yan yung helipad nila, no? Ba, presidential chopper? Paano napunta yan dyan? Tuloy natin. Nababahala ngayon ang marami sa kanila kung sino ba ang sakay ng nasabing chopper na dapat lamang raw ay Pangulo ang gumagamit. Ilan pa sa kanila ang nagbigay ng sentimiento na maaaring na-o-hospital na raw ba si President Marcos bago ang kanyang State of the Nation address. Ito raw ba'y tadhana na o sadyang sunod-sunod na ang karma? Narito ang buong detalye ng balita na umani ng samat-sanang reaksyon sa mundo ng social media. Ayan, lumalanding. That is St. Luke's. Taray. Only in BGC, Shalom. Kung ano, syempre, etong presidential chopper, ang gagamit lang talaga dyan dapat is yung Pangulo talaga. No? Hindi naman kasi pwedeng gamitin ng iba yan. Sa tingin nyo, sino ang laman niyang presidential chopper na yan? 'Di ba? Kasi medyo parang hindi bumababa. Siguro parang nakikita mo, may nagkakamera sa atin. Huwag tayo bababa. O, sino kaya ang laman niyan? 'Di ba? Hospital naka-chopper. Pero hindi bumababa. Surely pa only in St. Luke's. Sa Taguig to eh, no? That is St. Luke's. Taray. Pag St. Luke's, alam natin, mga mayayaman ng mga pasyente dyan, no? Talagang may mga kaya-kaya sa buhay. Di ba, mga katunay? Pero ang kina-question dito kasi, kung bakit mayroong presidential chopper dyan sa helipad ng St. Luke's. Diba? Presidential chopper kasi hindi naman yun natural na chopper lang eh. Diba? Shalom. Pumunta ng hospital, naka-chopper. O diba? Napaka... Hindi kasi sa akin lang kung presidente talaga yung sakay niyan, ng chopper na yan, no? Is... Iisipin talaga ng karamihan, uy, napaka-social naman ito. Naka-helicopter pa. 'Di ba? Naka-helicopter pa. Malay natin,
pwedeng baka emergency yan. Hindi, malay natin, malay mo, emergency, di ba? Kasi kapag ikaw may emergency kang itatakbo, tapos traffic, pero mahirap din malabo din. Kasi syempre, kapag ikaw, politikong tao ka, mas lalo na syempre, presidente ka di ba? Kahit sabihin mong sasakyan yung gamit mo, is mabilis pa rin. Di ba? May tatabi ng mga escort yan, yung mga sasakyan na haharang sa daan. Pero ito siguro, para mas mabilis, siguro nasanay ng helicopter, di ba? Pwedeng nasanay, di ba? O kaya talagang kailangan mabilis talaga, yung talagang walang traffic talaga. Di ba? Kaya gagamit ng helicopter. Ngayon, kung wala namang emergency ganyan, baka tinitignan lang yung ibabaw ng St. Luke's. Buwanay natin, di ba? Tingnan lang natin yung helipad ng St. Luke's. Baka gawa na. Malay nyo, ipinagawa yung helipad ng St. Luke's. Pero private yan, di ba? Buwanay natin. Baka tinetesting yung helicopter. Tapos sabi, ibaba mo muna sa St. Luke's kasi bagong bili natin tong helicopter. O bagong gawa. Di ba? Ibaba mo muna para makapagpahinga tayo. Hindi talaga nagsisinungaling ang video. Nakuhanan pa ng video. Alam niyo ba kung sino yan? Ay, maraming nagtatanong kung sinong may sakay dyan sa isang government chopper. Pero dito sa post ni Kokoloko, mukhang may konektado at mukhang may punto siya dito. Ang sabi po niya, may government chopper na nakita sa St. Luke's BGC while nag-announce naman na naka-break daw ngayon si Bongbong Forsona. Yun ang tanong niya, connected kaya? Nako, anong meron dyan sa St. Luke's? Naka-chopper pa. Maraming mga nagtanong. May idea ba kayo? Tulad nga na sinasabi ko kanina, baka mamaya tinetesting lang yung helicopter, baka bagong gawa, bagong bili, di ba? Tapos hindi sa sinasadyang pagkakataon, sinabi na, naku, kailangan nating lumanding. Sakto, nandoon sa may nakita nila yung landingan ng St. Luke's. Diyan muna tayo lumanding para ma-check nyo. Alam mo, naglolo ko yung helicopter, nababa sila doon ng konti para ayusin, kumpunihin. O kung may emergency man, siguro, kailangan mabilis. Ano naman? Comment tayo dyan. Ngayon pa lamang, tila sunod-sunod na ang karma. Inalampag ng maraming netizen ang palasyo ng Malacanang at pinagsasabi ng buong katotohanan kung si President Bongbong Marcos raw ba ang sakay ng presidential chopper na natagpo ang pumunta sa St. Luke's sa BGC sa Taguig, kung saan di mo nakikitang-kita na may sinugod sa ospital ang nasabing presidential chopper isang araw matapos sabihin ni President Marcos na siya ay magbe-break muna bago ang SONA. Umani ng milyong-milyong views sa social media ang video upload na ito ng isang netizen na naisbata ng presidential chopper sa helipad St. Luke's sa BGC sa Taguig. Hindi, dapat talaga is mapaliwanag ito. Kasi ito na naman ay isang isang kapuna-punang pangyayari na naman. Yan yung sinasabi natin Dapat talaga magsalita yung dito, yung Pangulo. Kailangan ipaliwanag niya yung side dito. Ngayon, although karapatan niyang gumamit ng presidential chopper. Yes, karapatan. Pero syempre sa mata ng ilan, sa mata ng iba, 'di ba? Is medyo hindi magiging maganda 'yan. Mabibigyan ng hindi magandang kulay 'yan. 'Di ba? Ngayon, syempre kung may emergency, syempre yung iba kasi tinitignan kung ikaw talaga ay pangmasa. 'Di ba? Kung pangmasa ka, hindi mo na kailangan gumamit ng mga ganyan kasi pwede kang mapuna na sabihin, uy, napaka-social mo naman, naka-helicopter ka pa. Hindi ba? Pwede naman sana na gumamit na lang ng sasakyan, ambulance, di ba? Para iwas iwas sa intriga. Kasi iba na yung may masasabi sa iyo Ngayon, kung may maiintriga man sa iyo, is yung tinakbo ka lang sa ospital. Di ba? Tinakbo ka lang sa ospital. Ngayon, syempre, chopper to,
Kung yan man ang ginamit para itakbo sa ospital, kung sino man yung laman yan, kasi hindi pa natin alam kung sino yung laman yan, dapat ipaliwanag talaga. Diba? Para maintindihan ng tao. Kasi yun ang nagiging kulang eh. Kaya nagkakaroon ng mga puna dahil nakukulang sa paliwanag. Hindi agad pinapaliwanag kung ano, kung bakit, 'di ba? Kung bakit ginagamit 'yan. Kailangan nililinaw 'yan. Hindi kasi binabaliwala 'yan eh. Lalong-lalo na is nagkakaroon ng mga issues ngayon. 'Di ba? Yung awayan sa gobyerno, ganito, ganun. Maraming galit kay ganito, maraming galit kay ganun. Katulad niyan. Magiging issue na naman yan. Kahit sabihin kasi natin na karapatan gamitin yan, marami pa ring intrigang papasok dyan. Na pwede ka namang gumamit ka ng sasakyan mo, sa lupa ka dumaan. 'Di ba? Mag-helicopter ka pa. 'Di ba? Mga ganon. Ganon yung lalabas ng mga kaisipan ng tao, ganon yung sasabihin nila. Ang una ay tila hindi pa sigurado ang maraming netizen kung ito raw ba ang presidential chopper. Ngunit nang makita nila ang watawat ng Pilipinas na nakaimprenta sa nasabing chopper na bumaba sa St. Luke's Medical Center sa BGC sa Taguig, dito'y naalarma na ang maraming netizen. Sa katunayan, nagsalita ang kilalang commentator na si Coco Locoy kung saan ayon sa kanya, may government chopper na nakita sa St. Luke's BGC. Well, nag-announce naman na naka-breakdown ngayon si Bongbong Persona. Connected kaya, mas lumala pa ang suspetsya ng maraming netizen na posibleng si President Bongbong Marcos Jr. nga raw ang posibleng sakay ng presidential chopper dahil sa social media post ni Maricar Serrano. Ayon sa kanya, so naka-break, parang baka mamaya siya nga yung laman niya kasi hindi naman pwedeng iba yung sasakay dyan. Ako sa akin sa comment ko, okay lang naman na yan, nasa presidential chopper siya. Kung may emergency man, 'di ba? Pero para sa akin na lang sana, para iwas intriga na lang, no? Gumamit na lang sana siya ng sasakyan or ambulance. Talagang marami nang nasasabi ngayon sa Pangulo. No? Mas marami ng intriga, marami ng ganito. Kasi magiging kadagdagan pa yan eh. 'Di ba? Ngayon, kung may mga issue na hospital siya, is ano na yan? Okay na yon, pasok na yon. Pero yung syempre, yung chopper talaga ang tinitignan dyan eh. Hindi talaga nila makikita dyan yung yung sinusugod ka sa ospital, kung bakit ka sinugod, kung anong sakit mo. Talagang ang tututukan dyan yung chopper talaga. Kanya, si Adik pala yung airlift pa sa St. Luke's. I-check nyo pa sa 16th floor. Ay naman kay Crisette Loretta Chu. Pero seriously, if you're using government resources like our chopper, which is owned by the country, don't the Filipino deserve to be told who's using our government helicopters to go to St. Luke's and for what? Bakit kailangan natin mag-guess? Pera naman natin yan at tax naman natin yung panggas. Don't they owe it to Filipino? Yun ang sinasabi natin doon. 'Di ba? Talagang syempre is mapupuna at mapupuna yan. Lalo na yung presidential chopper, syempre sinasabi nga sa taong bayan galing. Ngayon, yung pinanggagas mo dyan is sa taong bayan din galing. Mahirap yung ganon. Ngayon, kung may private na problema, kunwari may private na may sakit kang ganyan, o sinugod ka sa ospital, is mas maganda yung private mong pag-aari. Yun ang gamitin mo. Mas maganda. Kasi kung ganyan na maraming nangyayaring intriga sa iyo, sa kanya, 'di ba? Is mas mabuting siya na yung lumayo o umiwas sa pagmumula ng intriga. Transparent? Ito rin ang naging sentimiento ng former communications chief ng Marcos administration na si Attorney Trixie Cruz Angeles, kung saan nakapag-post pa sa kanyang official Facebook page at mukhang kumbinsidong posibleng nga si President BBM ang sakay ng presidential chopper na bumaba sa St. Luke Medical Center. Gayon pa man, tila ngayon pa lamang, hindi na nagugustuhan ng maraming netizen na itinatago di umano ng palasyo kung sino ang sakay ng nasabing presidential chopper, lalo't pera ng taong bayan ang ginagamit nila rito at dapat lang raw malaman ng maraming Pilipino kung ano raw ba ang tunay na kalagayan ng Pangulo at kung bakit natagpuan sa isang ospital ang sasakyan na ginagamit lamang ng isang pinuno ng bansa. Kasi kung papacheck up ka lang, no, naka-chopper ka pa. No? Hindi,
ngayon talaga kung nag-aalala ka man sa traffic, gusto mo nang mabilis, di ba? Baka malay natin, sabihin natin, baka malay natin, gusto yung mabilis na biyahe. Pero syempre, kung ikaw naman ay nanunungkulan sa bansa, yung sinasabi ko nga kanina, pwede ka magpa-escort para hindi maging traffic. Di ba? Mas mapapabilis yung sasakyan. At gaya din ang sinasabi natin kanina, mas mabuti nang umiwas talaga sa intriga. Lalong-lalo na maraming intriga ngayon ang kumakapit ngayon sa Pangulo. Di ba? Kasi talagang isang malaking intriga din yan na yung paggamit ng chopper na yan. Lalong-lalo na at pag-aari ng taong bayan yan. Diba? Alam naman natin yung taong bayan is medyo may tampo sa presidente. Kaya hindi mawawala yung ganyang mga isipin. Diba? Mas maganda yung lumalayo na lang siya sa intriga. Diba? Okay sana kung okay lahat ng tao sa kanya eh. Yung lahat, okay kami sa'yo, ganito. Baka nga pag ginamit mo yung chopper na, okay lang yan. Diba? O naka-presidensya, baka mamaya may sakit yung Pangulo natin. Alalahanin ka pa. Diba? Pero yung ganyan medyo maraming intriga is layo-layo muna. Kasi may nabasa nga tayong comment eh, na dito sa videong ito, na kaya pala hindi nararamdaman yung mga tao sa baba kasi laging nasa taas. May punto rin yon. Mas maganda is mararamdaman mo talaga yung mga tao sa baba. Yun ang nagiging pagkukulang talaga eh. Kahit yung ibang tao na nakakausap natin is ganun ang nagiging nagiging katwiran. No, yun yung sinasabi nila na hindi tayo maramdaman sa baba, ang laging nararamdaman yung nasa taas. Kasi kung yung mga nasa taas na mga tao, ang titignan mo, is maayos ang talaga buhay nun. Pero ang mga nasa baba, kailangan pag ikaw ay nanunungkulan sa bansa, kailangan ang laging titignan mo yung mga nasa baba eh. Kasi yung mga nasa baba na yan, dyan mo makikita yung tunay na problema ng bansa. 'Di ba? Kung ito ba'y nahihirapan, kung ito ba'y umaangat. Yan ang magiging basihan mo eh. Kasi kung ikay mananatili lang o may advisor ka dyan, sasabihin niya, ganito, magpapa-advise ka or sila yung titignan mo, sasabihin nila na, ayos naman yung syempre sasabihin nila, ayos. Diba? Mas maganda yung ikaw na mismo yung siyang kumikilos, yung siyang tumitingin sa lahat ng mga tao. Ganun yan. May mali raw pa sa kalusugan ni President Marcos. Yun nga, baka mamaya merong, diba, may sakit ba ang Pangulo natin or nai-stress ba sa nangyayari? Diba, buti pa si FPRRD hindi nai-stress eh. Hindi, diba, si FPRRD talaga, maraming banat kay FPRRD ngayon. Alos gusto siya ipahuli, ganito, ganyan. Pero si FPRRD ay nananatiling relax. Diba, hindi siya nai-stress eh. No, parang nilalaro na nga lang niya yung nangyayari. Ayon sa naging social media post ng isang netizen, all taxpayer deserve to know kung sino ang sinugod sa St. Luke's, lalo't presidential chopper ang ginamit. Yan, pera dapat yan ipaliwanag yan. And kaming mga nagpapasahod sa inyo ang may karapatang tanungin kung bakit nyo ginamit yan sa mga ganyang kapritsyohan sa buhay. Or even worse, baka kinarma na si Bongbong or isa sa mga nasa Malacanang kasi sila lang ang may access to use the chopper. Hindi na ba kinaya ang hugupit sa kanila ng kapalaran kaya na-ospital? Masyado bang nagtakot kay Inday? Nasobrahan sa droge? Or marahil iiwas yan sa SONA kasi wala naman siyang maire-report sa publiko, kahihiyan ang ibinibigay ng administrasyong ito at problema. Ayan yung sinasabi natin, maraming komentong darating. Diba dahil dyan sa chopper na yan? Kaya nga inuulit ko, mas maganda yung kusa na lang talagang umiiwas sa intriga. Mas maganda gamitin nila yung mga private na pag-aari. Wala pang masasabi, di ba? Wala silang hiya. Nakaw dito, nakaw doon. At lumalala ang krimen, lalo na ang mga kaadikan sa Pinas. So parang sinasabi dito, parang nai-stress na yung Pero yung mga Duterte talaga, relax lang talaga. Di ba? Kitang-kita natin yung relax nila eh. Sa ikatlong SONA niya, walang napala ang tao. Diyos mio Marimar. No wonder, number 1 sila ni Romualdez sa most distrust government official. Mga baka mamaya yun yung nagpa-stress.
Yung distrust, mantakin. Pero dati, no, ang laki ng tiwala talaga sa kanila. Ngayon, biglang naglaban sila ng mga Duterte. Malaking pagkakamali talaga yung ginawa nilang yun. Diba? Yung maglaban sila ng mga Duterte. Yung magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Although may sinabi naman si VP Sara doon sa isang interview sa kanya, nung parang ambush interview, na okay naman sila ng Pangulo. Diba? Eh talagang okay naman talaga sila ng Pangulo eh. Sa tingin ko ha. Pero ang may problema talaga dyan is yung mga alitap-tap talaga. Eto si PBBM is nadadamay lang to eh. Diba nadadamay? Nadamay lang yan eh. Kaya nagkaganyan. Ang problema dyan, syempre, nadamay. Pero kahit madamay ka, kung hindi ka nakikinig sa mga alitap-tap na yan, is walang problema. Kaso nga lang, medyo siguro, yung sinasabi nga ng ilan na, may malaki siguro na sinusunod dyan. Diba? Kaya medyo si PBBM ay may napapasunod ng ganun-ganun lang. Yun ang mga naiisip nila. Kasi presidente ka eh. Hawak mo ang desisyon. Pag sinabi mong hindi. Pag sinabi mong oo. Diba? Ikaw ang susundin dyan. Nakakahiya, kahihiya ng Pilipinas. Sana nga, bago pa mahuli ang lahat, kung na-ospital na siya sa kung anong ginagawa niya sa buhay, bumaba na siya nang matapos ang kahibangan ng mga magnanakaw na nakaupo sa pwesto. Mga perwisyo sa tao, hindi na nga nakatulong, dagdag pa sa problema ng bayan. Kahihiyan kayo. Unquote, matapos ang controversial post na ito ng isang netizen, inaningan nila ang palasyo na magbigay ng eksplanasyon sa loob ng 48 oras o 2 araw eksakto bago ang State of the Nation address ni President Marcos at ipaliwanag sa taong bayan kung bakit natagpuan ang presidential chopper sa helipad ng St. Luke's Medical Center sa BGC Taguig. At tama yan. Karapatan ng taong bayan talaga na malaman kung bakit merong presidential chopper dyan sa ibabaw ng St. Luke's. Diba? Kasi nga kung sa taong bayan nga yan, karapatan talaga nila yan. Yan ang dapat ipaliwanag ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa isyong yan. Diba? Hindi dapat palalagpasin. Kasi yun ang nagiging kulang nga eh. Ulitin ko, yun ang nagiging kulang. Yung pagpapaliwanag sa mga tao. Kung nananatili kang tahimik, hindi ka nagsasalita, patuloy na magkakaroon ng mga ganyang ekspekulasyon sa'yo, sa Pangulo. Kaya mas maganda lahat ng katanungan ng taong bayan ay sinasagot na lang. 'Di ba? Kung sinasagot mo ng diretso yan, pinapaliwanag mo sa kanila, nasa sa kanila na yun kung maiintindihan nila o hindi. Ang importante is pinaliwanag mo yung side mo. 'Di ba? Di mo na isuspect sa nila, isa sa mga tao sa Malacanang ang sinugod sa naturang ospital. Hindi raw nila ma-i-deny ang katotohanan dahil bukod sa video clip na ito, na-screenshot pa ng maraming netizen ang presidential chopper, maging ang logo ng St. Luke's sa Global City. Kaya't napatanong ang marami sa kanila, sino ang sinugod presidential chopper sa St. Luke's Hospital sa BGC Taguig? Ayon, ang ating natunghayan ng video na nagmula kay Showbiz Fanatics. Ayan mga katunay ha, sino kaya ang laman niyang presidential chopper na yan? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.